Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. We would like to welcome you po dito sa ating programang A Life Wherein We Can Share How God Has Been So Good to Us and how we, as His ministers, hindi man po tayo mga pastor o hindi man po tayo mga tao na nagkaroon ng mataas na pinag-aralan, ngunit tayo po ay ginagamit ng ating Panginoon para po sa Kanyang pagpapala sa mga tao na nakakakita at nakakakilala sa Kanya. Ngayon po mga kapatid, ay kasama po natin ang isa sa mga mas kilala po sa kanilang pangalan o kaya kanilang grupo na Friends for Life. At sila po ay kilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo sapagkat sila ngayon ay ginagamit ang kanilang mga talento na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pag-awit. Kasama po natin ang kanila pong founder, ang nagsimula po ng ating Friends for Life na grupo, na kung saan ay nabuo sila sa pamamagitan ng kanilang pag-gather ng kanilang mga talento. Ngunit malalaman pa po natin kung paano nga ba sila nabuo sa pamamagitan po ng ating kasama na walang iba, kundi si Sir Hermie. Sir, magandang araw po sa inyong... Magandang araw din po, sir. Yes, and kayo po ang nakilala po namin kayo na kayo po ang nakabuo ng grupong Friends for Life. Pwede po ba naming malaman muna, sir, at pwede pong paki-introduce pa po ng inyong sarili sa ating pong mga taga-subaybay ngayon sa araw na ito? Yan, magandang araw po sa lahat. Ako po si Hermie Sulite, pinanganak ng Zamboanga City. Nag-elementary po sa Ozamis. I'd like to greet sa mga Bisaya, maayong buntag sa inyong tanan, maayong adlaw. And I am now a full-time missionary, the leader of this group, Friends for Life. So yun, sir, thank you so much po for letting us know more about you. Friends for Life. It is very interesting to hear the word Friends for Life. Sapagat pagka atin naman pong isa-isahin yung pangalan nila, Friends for Life, parang kumbaga magkakaibigan hanggat nabubuhay pa. I don't know if that's something that we can get from that. Pero sir, pwede nyo po bang mabanggit sa amin kung bakit po Friends for Life ang pangalan ng grupo? Magandang tanong po yan. Nung una po, nag-start ako way back year 2000, so 2024 na ngayon. On October 6, 2024, praise the Lord, pang 24 years na namin doing full-time ministry. Pero nung una po, nag-start yan, Hermie and Friends, parang Barney and Friends. Pero nung nauso yung screensaver sa 3210 or 3310 na may nakita ako no, Friends for Life. Kasi mukhang magandang pangalan ng singing group to. So, doon nag-start at nilagyan na lang namin ng mas malalim na kahulugan na magkakaibigan tungo sa buhay, eternal life, no? Buhay na walang hanggan. Oh, wow! So, napakaganda po, ano? Naisipin pala natin that it's friends going towards eternal life. Yun naman po yung kagustuhan ng Panginoon para sa atin. So, ibig sabihin po, yung Friends for Life na yan ay hindi lamang para sa inyong grupo but you're including a wider range of your audience. Tama po ba, sir? Tama po. Ayun. Kaya napakaganda po. So, now that maybe napanood nyo po sila sa pamamagitan ng kanilang YouTube channel, and that is why we would like to request that as ministers po sa pamamagitan ng pag-awit, ay we can help them at the same time by subscribing, liking their videos as well sa kanila pong YouTube channel. And then, yeah, maybe we can be sharing that to you as well. And at the same time, dear friends, kasama po natin si Sir Hermie. And as he has mentioned, 24 years na po sila dito sa ministry na ito. It's indeed really 24 years, full-time missionary po yan. And when we say missionary, mga kapatid, ay wala po yung parang sa opisina na may tinatanggap ka na monthly, na meron kang natatanggap na ganun. But you look at how God has sustained their ministry for 24 years already. It's konting isang taon na lang and they're gonna be having their silver anniversary, as we can say. And not all groups ay nagkakaroon po ng ganyang katagal na pagkakasama at ganun din ganyang katagal na grupo na makikita mo hanggang ngayon ay buhay pa. But then, as we have mentioned, kaya ang kanilang hangarin ay tungo doon sa tinatawag natin na eternal life. And that is why we would like to ask more, Sir Hermie. Sa mga ginagawa po ninyo ngayon, how does God sustain your missionary work as Friends for Life?
Masasabi ko talaga na may leading ang Panginoon sa grupong ito, na kami bilang members, no, mga kabilang sa grupong Friends for Life ay nasaksihan namin yan. Mabilisan lang, mabanggit ko. When I decided to change my directions, 2003, gusto ko nang iwanan ng ministry. So, pero naisip ko na parang nasaan yung faith ko. Pag may na-stroke kasi si mama, nabaon ako sa utang. So, kung may mga ganong pagsubok ba, gagawa na ako ng sarili kong pamamaraan. So, ginawa ko, instead na mag-apply ako sa labas bilang singer, ay nanatili ako sa ministry. Sabi ko, Lord, I will still continue being a missionary. So, He allowed me na manalo sa TV ng isang game show na talagang sapat, sobra pa sa pagpapagamot sa nanay ko, and yung bahay namin sa Taguig ay isa yan sa bunga ng winning moments ko. Wow. At talagang dumating din ang time na nagka-anxiety ako, halos ma-disband na ang grupo. Pero hanggang sa dalawa na lang kami natitira, biglang magpapadala ang Panginoon ng magaling kumanta na babae, bagong member namin. Tapos, marami mga instances na talagang masasabi ko na minsan din sa faith, dumating po sa point na parang ito, totoo po ito, no? Nag-doubt ako regarding the Word of God. And sinabi ko sa sarili ko, hindi ka dapat nagda-doubt kasi missionary leader ka. Exactly. So, one morning, I received a call na hindi ko kilala, foreigner siya. Sabi niya, I've been watching your ministry and I hope you also open this website na sabi niya, panoorin mo, include nyo sa ministry. I was not so interested then kasi hindi ko alam kung anong meron doon. Then after 4 days, na-remember ko yung sinabi niyang website. Inopen ko, only to find out it's all about modern discoveries ng mga archaeologists na proving that the Bible is true. Na parang sabi ko, wow, Panginoon, kumuha ka pa talaga ng tao para tawagan ako na para alisin yung disbelief ko. Tapos, inalaw ng Panginoon na nung nag-ministry kami sa Bacolod, sa Pontevedra Church, I should be the one na magsalita sa Divine as speaker. Nabihan ako ng pastor, Hermie, sa Vesper ka na lang magsalita kasi may foreigner tayong bisita. Sabi ko, sino po yun? Sabi niya, siya ang presidente nitong website na ito. Na yun yung pinapanood ko. So parang pinagtagpo kami. Sabi niya, isang Sabado lang ang in-spend nito sa Pilipinas, dito pa sa church na to. Kami din, that's the only Sabbath na nandun kami. So talagang sabi ko, Lord, may leading talaga kayo sa amin. Tapos, we were so amazed na ganyan ba? Pag dumadating yung time ng discouragement, ay talaga namang makikita namin ang kamay ng Panginoon na hindi nagpapabaya. Kaya isa sa paborito kong awit yung His Eyes on the Sparrow, na ang mga ibon sa kalawakan ay hindi pinapabayaan ng Panginoon. Tayo pa kaya na kanyang mga anak. Amen. Kaya napaka-importante po mga kapatid. Ni Iton, parang yung nabanggit niyo kanina, sir, no? Pagka discouraged pala tayo, minsan ay kailangan din nating manalangin. Because God can really send people that will surely encourage us. Kung hindi man mismong tao, minsan siya mismong gagawa para sa atin na meron tayong makikita o meron tayong mararamdaman na gumagalaw talaga ang ating Panginoon sa ating buhay. And patotoo ito sa experience nila, Sir Hermie. As he has mentioned, this group ay muntik nang ma-disband, sir. Dahil sa mga different things na nangyari. Gaya nga nang nabanggit ninyo, nagkaroon kayo ng mga anxieties and all. But then God is so good sapagkat... may dagdag ako sa... Yes po. 2012, we are supposed to have our last concert. Kasi some members are going abroad. So, wala nang Friends for Life. Last concert na yon. So, yung magko-closing prayer ng concert, it was held here in malapit lang dito na hospital. So, nung magko-closing prayer yung instead na mag-closing prayer siya, sabi niya, nag-speech pa. Sabi niya, I know this group, why not help them financially, supportahan natin, they need vehicle,
baka naman merong gusto magbigay sa inyo. Wow. Tapos, nandun na kami sa dressing room, biglang may pumasok. Sabi niya, ako pala si ganito, ganito, and who's the leader of the group? Sabi ko, ako po. I'd like to donate 2012 Toyota Coaster to your group. Wow. Sabi niya, and sino yung mga mag-a-abroad? Pero tumululuha ako na sinabi niya kasi gumigising kami maaga, papunta sa church. Minsan, pagsakay kami ng LRT sa sobrang antok, yung mga barong tsaka mga gown nakasabit sa bakal, matutulog kami. Kasi commute in going to a church. Wala kaming sariling sasakyan. Biglang may magdo-donate sa amin. Tapos, sabi niya, not only that, sino yung mga mag-abroad? Sabi ko, tinuro ko isa-isa yung, ito po, yan. Nilapitan niya, sabi niya, huwag na kayo mag-abroad. Ako na bahala sa inyo. Bibigyan ko kayo ng 30,000 a month. Wow. Yes. And not only that, I'll give you 1 million each. Tapos, para kaming nasa cloud 9 na, totoo ba ito? Sabi namin. So, noong time na yun, 5 na lang kaming natitira. Pero since anniversary concert, sabi ko sa iba na nag-serve, join kayo ulit kasi ito may magsusupport. Umabot ulit kami ng 15. Wow. So, nangyari wala kaming kapaguran na mag-practice. Pero dumating ang time na sabi niya, mag-meet tayo sa MOA. Sabi niya ganun, doon ko ibibigay sa inyong tag 1 million ninyo. Eh di napakaaga namin doon. Ang appointment namin is 11:30. Opo. Alas 9 pa lang, nandun kami, wala kami mga almusal. Sino ba namang gugutumin na may 1 million ka, di ba? Pero pagdating doon, na around 10:30, 1 hour before the appointment, tumawag. Sabi niya, I'm sorry, I cannot make it. Na-kidnap yung partner ko, sabi niya, and walang 1 million, di ako makakarating. So, tinignan ko yung grupo, wala kaming pambiling pagkain. Kasi pinangutang nga lang ng iba yung pamasahe papunta doon. Sabi ko, winidraw ko na lang yung maintaining balance ko sa ATM. So, kumain kami ng fast food at doon namin binuhos yung ano. Until the time na yung 15 member na niyaya ko, isa-isang nalagas, hanggang sa 7 na lang kami. So, sabi nung isa, si Sister Nenen, yung isang member ko, Hermie, ilang taon na tayong walang fixed sponsor. Tinutuloy naman natin, sabi niya. Ituloy na natin to, with or without the sponsor. So, tinuloy namin. So, pero alam niyo hanggang ngayon, wala yung sasakyan, wala yung 1 million, wala yung 30,000. Pero the good thing na nangyari doon sa time na yon, kung hindi ganun ka-attractive yung offer ng tao na yon, siguro naghiwa-hiwalay na kami. Tama. Na, on the brighter side, ginamit din siya talaga ng Panginoon na this group is about to disband. Bigyan natin ng ganito kagandang offer. So, lahat kami ay nagpapasalamat na hindi natuloy ang pagkahiwa-hiwalay namin. Until now, pandemic came, dumating din tayo talaga sa time, 2 lang kami ni Brother Bern, nag-o-online pa rin kami kasi walang face-to-face. After the pandemic, yung mga 3 member namin, 5 kami before the pandemic, hanggang sa 2 na lang kami. So, sabi ko, paano yan, Bern? Kakanta kami The Prayer. Ako yung part ng babae. Sabi ko, itutuloy ba to? Pero sa panahon ng pandemic, doon pinakita ng Panginoon na yung sasakyan na matagal na naming inaasam-asam ay na gumawa ang Panginoon ng pamamaraan na magkaroon kami ng sasakyan. Wow, praise the Lord. Na although hulugan siya, pero alam mo yon, less ang worry mo na masira. Tapos, yung mga blessings na nangyari sa amin, doon sa toughest time, doon ipinakita ng Panginoon. Kaya, alam mo, being in the ministry na minsan iniisip mo, kalimutan mo na yung mga ambition mong personal, pero lahat ng mga inasam-asam namin ni Brother Bernie is one of the oldest member, ay talagang binigay ng Panginoon na magugulat ka na lang na ipinagkaloob niya pa rin sa akin. Amen. Eh, dun po natin makikita mga kapatid, that in the midst that we really need something, God is providing us different means para ipakita ito. Although, parang sa kanila po, may nag-promise sa kanila nung una. Ngunit yung pangako na yun pala ay
there's a greater turn pala, sir. Baka di natin alam. Baka nga yung sasakyan ay nagagamit din sa kung ano-ano, na kapag kayo ang gagamit, ay kayo pa yung mas mapasira whatsoever. We don't know. We don't know why is it that it didn't happen that way. Pero alam natin ng Panginoon, may mas magandang plano. Although ngayon, mga kapatid, they have this, meron na silang nakuwang sasakyan. Tama ba ako, sir? At least kahit na hinuhulog-hulugan, ay at least iyon ay wala nang sira. Di mo na ialalahanin. Baka pagka nabigyan pa po kayo, ay mas marami pang sira. Yun pa yung mas alalahanin ninyo. However, that's not the case. The case is that God used the negative side for them para ay yung kanilang grupo na magdidisband na sana ay mabuo ulit, and up until now for 24 years na-reach nila yung 24 years in the ministry. And alalahanin din po natin, mga kapatid, pag nasa ministry tayo, we don't long for bigger stuff or bigger things. We just have to be contented dun sa ibibigay ng Panginoon, sapagkat kung anong ibibigay ng Panginoon, it's what's enough. And yung enough na yon ay mas mapapalago at mapagagamit natin para sa kanyang kadakilan. You know, sir, sabi nga ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for us, di po ba? Kayo po ba ngayon sa mga panahon na ito, on the Bible, gaya nga po na sabi ninyo, pagkaisipin natin sa labas, mas malaki po doon, di po ba? Pero ngayon po, although ngayon po ay, let's say, yung ministry po ninyo ay, how can I say it? Like, yung ministry po ninyo ay nakarelay lang po kayo doon sa mga love offerings and all. Kung ano yung naibibigay din ng ating mga kapatiran. How does that living on that means make you up until now stay as friends for life? Our God is a sufficient God. Sabi nga sa Hebrews 13:5, be content with what you have, for the Lord said, I will never fail you nor forsake you. Amen. Pinangahawakan ko yan lagi. And isa sa sikreto ko sa buhay talaga is yung pagiging tapat natin sa ikapo. Yung tithe. Dahil, minsan, i-share ko lang to, sir. Opo. Na-confuse ako sa pagko-compute ng tithe. Sabi ko, nabigay ko na ba ito o hindi? Nung kino-compute ko, antok na antok ako. Parang paulit-ulit akong nagko-compute. Sabi nila sa akin, matulog ka na, maaga pa tayo bukas. So, to make it short, sabi ko, ibigay ko na ito lahat. The following day, yung church na pupuntahan namin ay parang dinidiscourage nila yung love offering, no? Pero, may nag-abot na beyond our expectation. Wow. Hindi lang ako ang blines ng Panginoon, kundi pati yung mga members ko na yung isang member ko naguhulog ng motor, may panghulog na siya. Sabi ko, gano'n ang Panginoon na pag nagbigay, no? Pag naging tapat ka sa Kanya, pati yung mga tao sa kapaligiran mo, binibless niya. Kaya napakabuti ng Panginoon. Amen. And yes po, mga kapatid, gaya po ng nabanggit kanina, ay sila Sir Hermie, ay nag-iikot-ikot sa mga churches. And if ever that you may want to have them around sa mga churches po ninyo, we will be flashing their contact info po ngayon dito sa ating screen. And you can call them and you can contact them po para you can invite them into one of your churches. And yes po, mga kapatid, in one of our episodes po naman, sa mga episodes natin ng Sing and Tell, ay we will be listening to them para na marinig din po ninyo ang kanilang mga awitin. And yes, meron din po sila, as I mentioned, YouTube channel, and at the same time sa ating mga Facebook pages ng Hope Channel North Philippines and Adventist World Radio Manila, ay nakapag-record na rin po sila sa atin, and you can watch their songs para ma-inspire din po kayo. At sa ating mga churches naman po, ay ma-inspire sa pamamagitan ng mga awitin. And yes, mga kapatid, iilan lamang po ang may mga ganitong ministry. They have the voice, but they don't have the willingness. Sila po, they have the voice, and they have the willingness to join and at the same time to serve our churches in the way that God can really sustain them. Sir, may tanong po ako. Nagkaroon na po ba kayo ng mga musical, evangelism, or anong mga events po ninyo na nakaakay na rin sa ibang tao na tanggapin ang ating Panginoon? What we usually do, we assist religious crusades and revival seminars. And we don't mind giving a nightly mini concert before the speaker. That is very effective, especially to us Filipinos na na-attract tayo sa music. So, yun ang aming services, no? Lagi kaming nag-a-assist ng mga crusades, and we can even handle the divine worship. Wow. Pwede kami mag-sermon,
During AY, we can cover the whole afternoon. Pwede nating punuin ng songs and testimonies. So, feel free to keep in touch with us, and we would love to go to your place and i-assist natin at mabigyan natin ng kapurihan ng Panginoon sa ganitong gawain. Actually nga po, as nabanggit mo din kanina, sir, babalik lang po tayo dun sa kwento ninyo. Doon po sa mga TV shows na mga nasalihan po ninyo, is that, how does that paano po yung nagbigay ng impact sa inyong buhay ngayon? At iyon po yung mga pamamaraan din ng Panginoon, di ba, to sustain you. Yung mga prizes po na napanalunan ninyo, ay it sustained the ministry, and at the same time, it sustained you and your family. Does then create that impact? Ano yung impact po ngayon sa buhay po ninyo ngayon? And how do you see that? Yung mga nangyari sa inyo, na mga pangyayari doon sa mga shows na yon, na tumutulong din sa inyo na magpatuloy sa gawain ng ating Panginoon? I believe talaga na yun ay provision ng Panginoon dahil merong mga trials na nangyari, tapos pag na-injure mo yung trials na yun, ay meron dumadating na ganun. At kaya kinoconsider ko talaga siya na blessing mula sa taas. At kung meron kayong mga, let's say, opportunity na dumadating at bumabagsak sa araw ng Sabbath, wag na wag po kayong matitempt talaga na i-violate ang Sabbath day, dahil sa experience ko po, halos lahat ng mga tumatawag sa akin sa TV, sa kung ano ng mga channel, ay talagang tumatapat pag Sabado. Pero naka-instill yan sa aking isipan na if it's Sabbath, it's not for me. So, sa experience ko, pag napanagumpayan mo ang mga pagsubok sa buhay, ang blessing ng Panginoon ay talaga namang liglig, siksik at umaapaw. So, yun po. I remember the experience po dito sa 2 Kings or 1 Kings ba yun, about Elijah coming into the house of the woman, na ang halos meron na lamang po siya ay yung kapiranggot na flour and at the same time oil. But then no matter what, ay instead na yung babae ay sinabi niya na wala na kaming kakainin ng anak ko, ay she even offered it to Elijah. At the same time, sir, ano pa yung mga ministries ninyo beside from singing? Are there any ministries that you are involved as of today? Yes, kasi i-maximize, minsan lang tayo mag-exist sa mundo. Unang-una, naniniwala ako, when you have the talent na binigay ng Panginoon, ultimately, talagang dapat gamitin mo yan sa paglilingkod, sa pagpupuri sa Kanya, unang-una. At kaya ka binigyan ng ganyan talento para ibalik mo sa Panginoon. Yan ang aking paniniwala. At naniniwala ako na ang purpose ng aming existence, kasama ng mga kasama ko, ay binigyan kami ng singing talent para magamit sa pagpuri sa Panginoon at sa pagtatapos ng gawain. So, minamaximize namin ito ngayon, pati social media ay meron kaming Facebook Live, meron ding TikTok Live. Ako kasi ay depression survivor. Hindi ko sinasadya pagpunta sa TikTok na magkakaroon pala ako ng mission. Now, inalaw ng Panginoon na nagre-reach out ako ng mga suicidal people, may mga anxiety attacks, and I already have this community na purihin ng Panginoon. Sir, meron na kaming, or pastor, may 2 nang nabaptize doon sa aking GC na depression survivor. At yung isang nabaptize, nahila niya pa ang kanyang kapatid. So, kung ano man ang social media na Instagram o kung ano man, pwede nating gamitin ito pag-aakay ng kaluluwa or pag-akay ng mga tao sa harapan ng Panginoon. Exactly po. So, yun mga kapatid, ang mga ministries na pwede po nating gawin. And we would like to invite you also, just like what Sir Hermie and at the same time Friends for Life is doing. Gusto rin po namin kayong i-invite na meron po kayong mga misyon na ginagawa dyan. Marami po kayong mga ministries na ginagawa dyan. And naka-flash ngayon sa ating screen ang ating pong mga telephone numbers. Please do contact us. Or at the same time, send us a message po sa pamamagitan ng ating Facebook page para amin din po kayong maimbitahan dito sa ating studio at atin pong mapakinggan ang inyong napakagandang kwento. Kayo po mga kapatid na nanonood ngayon sa umagang ito.
Are there anything that you want to share also sa atin pong mga kapatid na kagaya ng mga kwento ni Sir Hermie at ng kanyang grupo ay meron din kayong same kwento? I-comment nyo po mga kapatid at atin pong mababasa yan at atin rin pong mapapakinggan kung paano din gumagalaw ang ating Panginoon sa inyong buhay. Ngayon, Sir Hermie, sa pagtatapos po natin ng ating pong short interview po kung paano po nagagawa o ginagamit ng Panginoon ng Friends for Life. Ngayon po, Sir, ano pong focus ngayon ng ating grupo? And ano po yung gusto nyong imensahe sa mga nakikinig ngayon sa inyo? Ako masasabi ko na I am a very inconsistent person. Pero ang isang pinapasalamat ko sa Panginoon, yung aking consistency na binigay niya na mag-lead ng ganitong grupo. Hindi biro po dahil as what Pastor had mentioned na wala kaming fixed na allowance. Tapos talagang magpapatuloy ka sa ganitong gawain is really a challenge. Pero personally, like ko sinasabi, ang sekreto namin ay individually meron kang strong will na gawin ang gawaing ito na may kasama ka man o wala, magpapatuloy ka. So, yun ang binigay ng Panginoon sa akin na determination na siguro yan ang main ingredient kung bakit nagpapatuloy ang Friends for Life. Kaya nga po, gaya ng mga nabanggit ni Sir Hermie, I've picked up at least 3, sir, sa mga nabanggit ninyo. First is to develop a prayerful life. Napakaganda na nagkakaroon po tayo ng prayerful life sapagkat dito nahahasa ang atin pong sarili na makipag-communicate lagi sa ating Panginoon. Kasi ang mga challenges natin, sir, dami po, no? Yung anxieties po ninyo, nasabi nyo, and you are even a depressed survivor. Kung paano nyo nalagpasan yun, most likely, it's all because of prayer. Another thing is, paano kayo nasusustain ngayon dahil din sa panalangin. And let's continue to pray for our friends for life, mga kapatid. Sapagkat sila, hindi lang natin sila kaibigan sa pag-aawit, kundi kaibigan din natin patungo sa buhay na walang hanggan. At the same time, sir, nakuha ko pa, don't skip the rest day. God's rest day, which is the Sabbath. Tama po yun. Kahit na anumang mga siguro, pag-aaral, trabaho, whatsoever, dapat pala lagi, God first, unahin natin ang Panginoon. Sapagkat siya yung nagbibigay, nagsusustain sa atin lagi, di po ba, sir? Tama. Kapag siya yung nagsusustain lagi sa atin, kailangan din, siya din ang unahin natin. Tama. And lastly, don't forget to give back or bring back what is your obligation to God, and that is your tithe. Yun ay ang ating ikaput-handog sa ating Panginoon. It's just 10% of our income. What's 10%? Sa atin po na ibibigay natin at ipagkakalob sa ating Panginoon. When we ought to give back to the Lord, who is He as our God? I mean, how then the God that we are serving, whom we are giving this 10%, will give more to those that gives Him? Di ba po? Kaya nga sabi doon ay Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Kaya yun po mga kapatid, it is now a time for you also to understand how God has transformed Friends for Life from being from almost to disband up until now, who's joining us in ministering for God's name. Ngayon po, bago po tayo magtapos, ay Sir Hermie, I will be praying for you. Let us pray. Great God, loving Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon. Sa inyo pong kadakilaan at napakinggan po namin ang napakagandang kwento ng grupo ng Friends for Life. Lord, tulungan niyo po sila na sa pamamagitan ng sa kanilang ministry, Panginoon, ay mas makita kanila na gumagalaw sa kanilang buhay. At tulungan nyo rin po, Panginoon, na inyo pong ignite ang aming mga kapatiran, mga kasama sa simbahan, na kanila pong matulungan pa at gayon din masaksihan pa ang iyong kadakilan sa pamamagitan ng pag-aawit ng aming mga kapatid. Panginoon, bless niyo po si Sir Hermie, na sa paglilid niya sa grupong ito, ay mas masumpungan niya po kung saan niyo po sila dadalhin, at sa kanila pong makikita ang kung saan niyo po sila dadalhin, ay mas makikilala pa po nila ang maraming tao na gustong makilala ka. At sa pamamagitan po nila, inyo po silang gamitin, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang mga awitin. Yes, Lord, maraming challenges ang darating pa. Mas marami pa, ngunit alam po namin ang mga challenges na ito ay magpapatibay sa amin at tutulong sa amin na mas gumawa pa para po sa inyong bukirin. Panginoon, dinadalangin ko po ang Friends for Life na inyo pong i-bless patnubayan, palakihin ang kanilang grupo,
at mas marami pa po ang mag-commit sa kanila na tutulong na para palaganapin ang inyong salita sa pamamagitan ng mga awitin ito. Patawarin niyo po kami saan man kami nagkulang nagkasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli mga kapatid, pinapasalamatan po namin ang inyong pagsubaybay sa atin pong programang Mission Story, where we can hear every stories of our friends doing God's mission. Maraming salamat po, Sir Hermie, sa inyong pagpapaunlak sa amin pong imbitasyon. At we are praying for the success of Friends for Life. May God bless you po. Thank you po.